mainit na balita ngayong tanghali. Energy Regulatory Commission Chairman Jose Vicente Salazar inilagay sa preventive suspension ng Office of the President kaugnay ng kinakaharap na graft at iba pang administrative charges. Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping nagkausap sa telepono ilang issue sa Asia-Pacific region kabilang na ang lumalalang tensyon sa Korean Peninsula tinalakay. Delegado ng Pilipinas bumiyahe na sa Switzerland para dumalo sa Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Council. Pagkamatay ng isang PMA cadet, walang foul play ayon sa Philippine Military Academy. Mahigit 40 pasaherong bus at jeep na huli sa anti-smoke bulging operation ng LTO at sa DENR sa Quezon City. Konstruksyon sa LRT Line 1 Cavite Extension Project sisimulan na ng Transportation Department ngayong taon. Magandang tanghali, nilagay na sa preventive suspension ng Office of the Presidency Energy Regulatory Commission Chairman Jose Vicente Salazar habang iniimbestigahan pa ang mga inihaing reklamo laban sa kanya. Nahaharap si Salazar sa administrative charges na kinabibilangan ng serious dishonesty, grave misconduct at paglabag sa Republic Act 9184 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang suspension order ay nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Hindi inaprubahan ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. May report si Joyce Balancio. There being none, the motion is approved and the ad interim appointment of Ms. Regina Paz Lao Lopez as Secretary of the Department of Environment and Natural Resources is disapproved. Katulad ni Perfecto Yasay ng Department of Foreign Affairs, hindi rin pinalusot na Commission on Appointments si Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. With sadness in my heart, this committee, through this plenary, is terminating its deliberation of Gina Lopez appointment, not in the way I personally wanted to, but we must all respect. Tumanggi naman magbigay ng detalye si Senator Manny Pacquiao sa ginawang pagboto ng mga mambabatas. Alinsunod niya sa rules ng executive session. Pero si Congressman Ronnie Zamora, inamin na isa siya sa mga bumoto kontra kay Lopez. I don't think she was prepared for the job. Malaki naman ang panghihinayang ni Lopez dahil hindi na anya niya maipagpapatuloy ang kanyang plano sa DENR. Sa kabila nito, hinamon niya ang mga bumoto kontra sa kanya na magpaliwanag sa publiko. This was not my dream. It was a dream and a promise that we had for the country. And it is unfortunate that business interests have in fact run the day. Dismayado naman ang ilang taga-suporta ni Lopez at sinabing nagpapatunay ang desisyon ng CA na nanaig ang interes ng mga mining company. We are so very disappointed. Hindi sa gobyerno, kung hindi sa mga taong kayang bayaran, kayang diktahan ng pera ng mga mayayaman. Nagpasalamat naman ang Chamber of Mines sa Commission on Appointments sa mabilis na resolusyon ng nomination ni Lopez. Hindi pa niya ito katapusan, kundi ang simula pa lamang ng isang bagong yugto sa industriya ng pagmimina. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, kasulukuyan pang naghahanap si Pangulong Duterte ng kapalit sa pwesto ni Lopez. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinahayag ni House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali na malamang hindi maisulong ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa super majority sa Kongreso. May report si Nel Maribohok. The super majority is still in place. In fact, I think the super majority even got stronger during the break. Hanggang ngayon, nananatiling malakas pa rin ang supermajority coalition sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya posibleng hindi makausad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Representative Reynaldo Umali, sa susunod na linggo ay tatalakayin na nila ito sa komite. Upang makausad ang isang impeachment complaint, kinakailangan ng mayoryang boto ng mga mambabatas.
Sa 292 na miyembro ng lower house, 267 dito ay miyembro ng majority coalition. Para sa minority bloc, wala pa silang desisyon sa usapin na ito. Pero dito sa impeachment issue on Digong and the Vice President, I think the position of the minority will be one vote. Samantala hanggang ngayon ay wala pa ring nag-iendorso na mambabata sa impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon sa House Speaker's Office, natanggap din nila ang kopya ng impeachment complaint mula sa grupong Impeach Leni Movement, ngunit wala pa itong endorso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, sinabi ni Senator Francis Pangilinan ng Liberal Party na walang basehan ang planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ito ay sa dahilang hindi impeachable offense ang ginawang paglalahad ni Robredo sa kanyang opinyon tungkol sa estado ng bansa. Nanawagan rin ang senador sa mga supporters na maging mapagmatyag at pigilan ang anumang tangka na patalsikin si Robredo sa pwesto. Freedom of speech is a constitutionally protected right. It is not an impeachable offense. Tumulak na kahapon patungong Geneva, Switzerland ang 16 na kinatawan ng Pilipinas sa Universal Periodic Review sa Lunes. Ang delegasyon ay sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano, Deputy Secretary Menardo Guevara. Ipipresenta ni Cayetano ang human rights-based development programs na magpapatunay na tumutupad ang Pilipinas sa mga obligasyon nito batay sa napagkasunduan sa International Treaty. Idinaraos ang Universal Periodic Review tuwing ika-3 o 4 na taon kung saan nagpipresenta ang mga bansa ng mga programa sa United Nations Human Rights Council. At sa kauna-unahang pagkakataon, wala ni isa man sa tinatawag na Imperial Manila ang pumasok sa top 10 sa 2016 bar examinations. Samantala, tungayan natin ang ginawang sakripisyo at pinagdaan ng hirap ng isang dating janitor na asama sa nakapasa sa bar exams. May report si Roderick Mendoza. Sakripisyo at disiplina ang puhunan ng 35 anyos na dating janitor ng COMELEC upang mag-aral ng abogasya. Kabilang siya sa 3,747 examinees na nakapasa sa 2016 bar exams. Talagang disiplina lang po sa paggastos po. Sa totoo lang, kahit na po yung damit ko ay ilang piraso lang po. Hindi po ako bumibili ng mga bago po. Kasi ang gusto ko po, matapos ko yung pag-aaral ko. Yung mga imbes na ipambibili ko po ng mga gamit, tinitipid ko po para may tuition ko po. Tubong Virac, Catanduanes si Ramil at hindi kaunti ang pinagdaanan nilang hirap. Pangunahing inspirasyon niya ang kanyang asawa at 2 anak na nagsakripisyo din upang makapagtapos siya ng abogasya. Gusto ko po talaga maputol yung cycle ng kahirapan. Kasi alam ko po, edukasyon lang po talaga ang susi. Election assistant na siya sa ngayon at wala siyang planong iwan ang COMELEC kahit magiging ganap na ang kanyang pagkaabogado. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, dinomina ng mga taga-probinsya ang top 10 ng bar exams. Top notcher ang graduate ng University of San Carlos sa Cebu City na si Karen May Calam na nakakuha ng 89.05%. 3 schoolmate pa niya ang pasok din sa top 10. Pumangalawa naman si Alana Gail Ashley Kyo ng Silliman University sa Dumaguete City na may 88.95%. 2 taga-Silliman pa ang pasok din sa top 10. Naitala rin ang mahigit 59% na passing rate na isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng bar exams. The 2016 passing percentage is definitely the highest, with a remarkable 59.06% based on a grade of 75%. I congratulate and doff my hat to all the 3,747 successful candidates. Mabuhay po sila lahat. Isasagawa ang oath-taking ng mga bagong abogado sa May 22 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At samantala si Karen May Calam nga ng University of San Carlos sa Cebu City ang top notcher ng 2016 bar examinations. Iniaalala ni Calam ang kanyang tagumpay sa Diyos at sa kanyang pamilya. May report si Gladys Tuabi. Tuwang-tuwa at hindi makapaniwala ang 30 taong gulang na si Karen May Calam nang malamang hindi lamang siya basta nakapasa sa 2016 bar exams, kundi nakakuha pa ng pinakamataas na marka.
Ang University of San Carlos Cebu graduate ang top 1 matapos makakuha ng 89.05% sa exam. Ayon kay Karen, hiniling niya sa Diyos na mapasama siya sa top 10, ngunit higit pa ang ibinigay sa kanya. Grabe, ganang murag makaingon gay ko nga kanang pagpakita din agad sa ako kay kanang sure na gyud ni dini Hawk. Hoto niya. Confident lang pagtawag niya kanang hilaka na siya. Kanang murag everything is overwhelmed. Tubong Bukidnon si Kalam at mula sa isang simpleng pamilya. Nagtapos siya ng elementarya at high school sa isang pampublikong paaralan at naging cum laude sa kursong accountancy sa University of San Carlos. Aniya, bata pa lamang ay nais na niyang maging isang lawyer at certified public accountant. Bata pa ko, ginainan ako sa akong parents nga mag-CPA lawyer ka ha, although I don't even know unsa na siya. Sige, mag-CPA lawyer. And then mura siya nabutang sa akong mind nga mag-CPA lawyer ka, but no pressure. In fairness ako mama, she did not pressure good me nga, uy, pagkuan na. No. Kanang murag, in my own time, if ganahan ako. Ipinagpapasalamat ni Kalam sa Diyos ang tagumpay at iniaalay ito sa kanyang pamilya. So I was thinking, Lord, if I'll top the bar, I want to be an inspiration to all those na kanang studying in the public school nga. There's actually, it's really not impossible for you to have this as big as this. Payo nito sa mga nangangarap na maging abogado na magkaroon ng balanced life, mag-aral ng mabuti at palaging maglaan ng oras sa pamilya. Lakipan din ang pangarap ng pananampalataya sa Diyos at masigasig na paggawa. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Kalam sa isang accounting firm sa Cebu at nagpaplanong magpakasal ngayong Agosto sa kasintahan niyang isa ring abogado. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nagpaabot naman ang pagbati ang Malacanang sa mahigit 3,000 nakapasa sa 2016 bar examinations. Hinimok ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella ang mga bar passer na maglingkod sa pamahalaan at tumulong sa pagpapaunlad sa bansa. Ito ay sa ilalim ng pagkakatiwala ng gobyerno na pinamamahalaan ng mga kabataan na punong-puno ng idealismo, integridad at kahusayan. Pinabulaanan ng China ang napaunot na pangharas sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. At samantala nawagan ng Department of Foreign Affairs sa Chinese government na tigilan na ang pananakot at paggamit ng dahas sa mga mangingisdang Pilipino. May report si Leslie Longbowen. We would like to urge you to refrain from the threat or use of force, especially against unarmed fishermen. Ito ang mensahe ng Department of Foreign Affairs sa China sa kabila ng pagtanggi nito sa alegasyong harassment ng Chinese forces sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa Union Bank sa West Philippine Sea. Ang Union Banks o kilala sa Pilipinas bilang Pagkakaisa Banks ay sakop ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Noong nakaraang buwan, napaulat ang umano'y pagpapaputok ng Chinese Coast Guard upang maitaboy ang mga kababayan nating mangingisda sa lugar. Ang sabi nila sa amin ay inimbestigahan nila and they could not find any evidence of any such incident taking place. Gayunpaman, hinikayat ng Department of Foreign Affairs ng Chinese government na huwag itigil ang investigasyon kaugnay sa insidente. Pero bagamat ganun pa rin ang sagot ng China, we still told them na if you could continue your investigation and whatever results you come out of this further investigation, please share them with the Philippine authorities. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagkausap sina Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping sa telepono kahapon. Ang Active Foreign Affairs spokesperson Robespierre Bolivar ay bilang sa napag-usapan ng dalawang isyu sa seguridad sa rehiyon, partikular na ang tensyon ngayon sa Korean Peninsula. Napag-usapan din ng dalawang pinuno ng bansa ang mahalagang papel ng China sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar. Nakatakdang bumisita si Pangulong Duterte sa China sa susunod na linggo upang dumunong sa One Belt One Road Summit sa Beijing. Susunod, mahigit 40 pampasaherong sasakyan na huli sa anti-smoke belching operation ng LTO at DNR sa Quezon City. Pinaikling oras ng trabaho ng mga empleyado ng Bureau of Immigration nagsimula na. Filipino workers apektado ng bagong labor policy ng New Zealand na nagbibigay prioridad sa kanilang mga mamamayan.
At Philippine Military Academy iginit na walang foul play sa pagkamatay ng isa nilang kadete. Sinimulan na ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad sa maikling oras ng trabaho ng mga empleyado nito. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, 9 na oras na lamang ang trabaho ng mga BI personnel na naka-assign sa main office, gayon din sa field, extension at satellite offices. Mula sa dating alas 7 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon, ginawa na itong alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang 9-hour workday ay ipinatupad dahil sa problema sa overtime pay ng mga empleyado. Tiniyak ni Morente na hindi maapektuhan ng pinaikling oras ng trabaho ang kalidad ng serbisyo ng ahensya. May bagong pulisiya ang New Zealand kaugnay ng pagbibigay trabaho sa mga mamamayan nito na maaaring makaapekto sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon. May report si Jay Biluan. Mahigit 1 taon nang nagtatrabaho sa New Zealand si Paul Gatchalian bilang Technical Sales Representative. Hindi niya siya nahihirapang maghanap ng trabaho dahil direct hire siya mula sa pagiging international student. Gayon din si Michael Valle na nakapag-aral ng kursong Business Studies at ngayon ay may maayos ng trabaho. Anya, kailangan niyang maglabas ng 500,000 piso para sa 1 taon niyang tuition, bukod pa ang gasto sa tutuluyan at pagkain. Bagaman maraming trabaho at malaking sahod sa bansang ito, hindi nila may papayong basta na lamang mag-apply ng trabaho dito, lalo na sa panahon ngayon. Ano yung mga requirements na kailangan mong magamit o madala para maging eligible ka sa ganong klaseng antas na sahod? Kaugnay ito ng nakaambang pagpapatupad ng bagong immigration policy na inanunsyo ni New Zealand Immigration Minister Michael Woodhouse. Prioridad sa pila ng mga aplikante ang mga Kiwis o mamamayan ng New Zealand na may kakayanan sa papasukang trabaho. Tatanggap naman ng minimum income o taunang sahod ang isang employee na prioritized skilled visa holder ng 49,000 New Zealand dollars o katumbas ng 1.6 million pesos, habang ang high-skilled workers ay makatatanggap ng 73,000 New Zealand dollars o katumbas ng 2.5 million pesos kada taon. Pasisimulan ang proseso sa temporary visa sa buwan ng Agosto, habang ipatutupad naman ang bagong minimum annual wage sa darating na Hulyo ng taong ito. JB Luan, UNTV News and Rescue, Auckland, New Zealand. Mahigit 40 public utility vehicles ang hinuli ng pinagsanib na puwersa ng Land Transportation Office at Department of Environment and Natural Resources o DNR kaugnay sa joint anti-belching operations kanina umaga sa Quezon City. Para sa detalye, makakausap natin sa telepono si Nel Mariboho. Nel. Lord, inilunsad ngayong araw ng Quezon City Government kasama ang Department of Environment and Natural Resources at Land Transportation Office ang panguhuli sa mga smoke belcher. Sa kahabaan ng Commonwealth, hindi pinaligtas sa mga tauhan ng LTO ang mga sasakyan, partikular na mga pampaserong jeepney na bumubuga ng makapal na usok. Ang mga hindi makakapasa dito sa ginawang smoke emission testing ay winawarningan muna ng LTO. Pero simula bukas ay magsisimula na sila magigpit sa pagpapatupad ng mga probisyon sa ilalim ng Philippine Clean Air Act. Sa unang paglabag ay mapapatawan ng multa ng hindi hihigit sa 2,000 piso. Hindi naman lalagpas sa 4,000 piso sa ikalawang paglabag. At sa ikatlong paglabag ay suspension ng 1 taon sa rehistro ng sasakyan. Dagdag pa ang multa ng hindi hihigit sa 6,000 piso. As of 10 a.m. kanina, sa 51 public utility vehicles na in-inspection, 10 lamang ang nakapasa sa National Emission Standard. Karamihan naman sa mga bumagsak ay mga pampasaherong jeep. Flor? Nel Maribohok, nagulat mula sa Quezon City. Pinoproblema ng mga jeepney driver at operator ang mataas na hulog sa ilalim ng loan program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Bank of the Philippines. May report si Joan Nano.
Itinaraing ng ilang jeepney driver at operator ang mataas na halaga ng arawang hulog na kinakailangang bayaran ng lahat ng nagnanais na mag-apply sa programang pautang na bubuksan ng LTFRB at ng Land Bank of the Philippines. Ayon sa grupong Pasang Mazda, payag sila sa isinusulong na jeepney modernization program ng pamahalaan. Subalit hindi nila kakayanin ang 800 pisong hulog kada araw na naisipatupad ng LTFRB at ng bangko. Palagay ko yun masyadong mataas yung 800 a day. Wala nang matitira sa operator. Siguro bakit hindi natin i-fix sa 400? That means 12,000 ang mas. Tingin ko po mahirap po ano yun yan eh. Mahirapan po kami na hulugan sa loob. Baka pwede nilang gawin na makahulugan at para makayanan ng mga single operator yun. May hinana akong mamasada. Hindi ko kakayanin, 800 araw-araw. Yung 500 nga, hirap ako eh. Batay sa kasunduan ng pamahalaan at ng Land Bank, ang lahat ng driver at operator na nagnanais na bumili ng bagong jeepney unit ay maaaring makautang sa bangko ng 1.4 hanggang 1.6 million pesos. Ang naturang halaga ay kinakailangang mabayaran sa loob ng 7 taon na mayroong 6% interest rate. Ang nasabing sistema ay kahawig ng boundary hulog system kung saan araw-araw na naguhulog sa pamamagitan ng cash deposit machine outlet ng Land Bank. Yung Land Bank ho ay magtatalaga, mag-open ng credit facility for affected PUJ operators, no? For them to be able to get new units, no? Kung wala man silang sapat na kakayahan, financial. Sa ngayon, hindi pa masabi ng LTFRB kung kailan masisimula ng programa sa pautang dahil hinihintay pa na maisapinal ang Local Public Transport Route Plan mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na ng Department of Transportation ang konstruksyon ng LRT-1 Cavite Extension na mag-uugnay sa Baclaran at Cavite. At para sa detalye ng balitang yan, mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Joan Nano. Joan? Floor na groundbreaking ngayong umaga ang mga opisyal ng Department of Transportation, pamunuan ng Light Rail Manila Corporation at iba pang pribadong grupo para nga sa pagsisimula ng itatayong LRT-1 Cavite Extension. Kapag natapos na ang extension project, masasakop na rin ng LRT-1 ang ilang mga lugar sa Parañaque, Las Piñas at Cavite. Sa ilalim ng proyekto, 8 bagong istasyon ang idurugtong kasunod ng Baclaran Station. Kabilang sa mga idaragdag ang mga istasyon ng Asiana, Mia, Asia World, Ninoy Aquino, Dr. Santos, Las Piñas, Zapote at Nyog Station sa Bacoor, Cavite. Base sa orihinal na plano, sa huling bahagi pa talaga ng taong 2021, target na matapos ang proyekto. Subalit nais ni Transportation Secretary Arthur Tugade na mas mapaaga pa ito sa taong 2019 o 2020. Naniniwala ang kalihim na matatapos ng mas maaga ang proyekto kung gagawing 24 oras ang trabaho ng mga developer nito. Nangako naman ng LRMC na dodoblehin pa nila ang kanilang pagtatrabaho upang makamit ang mas maagang target na itinakda ng DOTR. Sa oras nga na makompleto, inaasahang makikinabang dito ang dagdag na 300,000 pasahero na sumasakay ng LRT-1. Kapag natapos na ang LRT-1 extension, tatagal na lamang ng 40 minuto ang biyahe mula Cavite patungong Manila mula sa dating 2 oras na biyahe. Sa ngayon nga, Flor, ay umaabot na sa 100 bagon ang nagagamit ng LRT-1 sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Flor? Joan Nano nagulat mula sa Quezon City. Balak ng Philippine National Police o PNP na humingi ng malaking pondo sa pamahalaan upang marisolba ang problema sa pagsisikip ng mga bilangguan sa bansa. May report si Grace Casin. Nakiusap si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa mga local government unit na tulungan silang ma-decongest ang mga kulungan sa bawat istasyon ng pulis. Ito'y matapos madiskubre ang umunay secret cell sa Station 1 ng Manila Police District na anila'y dahilan upang lalong mabigyang pansin ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga kulungan sa bansa. Samantala, bilang solusyon dito, hihiling ng dagdag pondo ang PNP sa deliberasyon ng 2018 national budget. Hanapin namin na paraan na makasama doon yung budget para sa renovation or extension of some of our very congested cells. So priority natin yung mga nasa syudad na mga police stations na talaga punong-puno na. Ayon kay PNP Chief, sa MPD Station 1 pa lang, 80 bilanggo na ang nagsisiksikan sa seldang dapat ay pang-40 tao lamang.
Sobra-sobra na rin ang bilang ng inmates sa Quezon City Jail na ngayon ay tinatayang nasa 3,000 na nakadisenyo lamang sa 800 katao. Umaasa naman ang PNP chief na pakikinggan ng Kongreso ang kanilang hiling na dagdag pondo. Grace Caslin, UNTV News and Rescue. Kam Krami. Samantala, pinag-aaralan na ng PNP na mag-issue ng matataas na kalibre ng mga baril sa mga pulis na gagamitin sa pagbaka sa kriminalidad at terorismo sa bansa. May report si Vincent Octavio. Aminado si PNP Chief Bato de la Rosa na kulang sa mga dekalidad na armas ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa pagsugpo ng banta ng terorismo at kriminalidad sa bansa. Bunsod dito, sinabi ni De La Rosa na plano nitong bumili ng mga magagandang mga armas mula sa bansang Israel upang ipamahagi sa mga kawani ng PNP. Kaya nga yung mga police station natin ngayon kayang-kayang i-overrun ng kalaban ng NPA. Na-overrun nila yung ating police station sa Madila, police station sa Quirino Province, kulang nga sa armas. Sinabi pa ni De La Rosa na uunahin itong bigyan ng matataas na armas ang mga pulis na nasa mga kritikal na lugar. Sana lahat ng pulis, lalo na yung mga critical na police stations, no, ng maraming presensya sa kalaban, na-issue natin ng ganong armas, then their will to fight will be increased. Lalaban basta well-equipped sila. May baril sila maganda. Sa kasalukuyan, tanging ang mga membro ng SWAT at Special Action Force ang ilan sa ahensya ng PNP na mayroong mga sophisticated weapon. Napakaganda po, lalo na sa ating mga special units like the SWAT at saka yung SAF, yung Special Action Force. Mayroon sila, napakaganda. Yung capability ng armas na yun, napakaganda. Mahalaga. Fighting against terrorism and fighting against criminals, napakahalaga itong gamit ito. Sinabi ni PNP Chief De La Rosa ang planong ito nang magtungo ito kahapon sa ginanap na Bato Cup gun shooting competition sa Batangas. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Pinabulaanan ng Philippine Military Academy o PMA ang kumalat sa social media na may foul play sa pagkamatay ni Cadet 4th Class Erwin Christian Vergara noong Lunes. May report si Bradley Robusa. Walang foul play sa pagkamatay ng 19 anyos na kadete ng Philippine Military Academy na si Cadet 4th Class Erwin Christian Vergara noong Lunes, May 1. Ito ang nilinaw ng pamunuan ng PMA matapos kumalat ang issue sa social media. In-examine ng father yung cadaver, yung body sa morgue na wala naman siya nakitang markings. Ayon sa PMA, na-admit sa PMA Hospital ang kadete noong April 25 matapos itong magpakonsulta dahil sa nararamdamang pananakit ng tiyan, pagkahilo at panghihina. Matapos sumailalim sa eksaminasyon ay inilipat ito sa intensive care unit ng Baguio General Hospital and Medical Center kung saan natuklasan na meron itong 5 ulcer. Ang ulcers niya kasi sa stomach, gastric area at saka sa intestine, duodenum. So nag-bleed siya na hindi na-control ng series of blood transfusion. Nakapitong bag siya eh. Ayon sa PMA, matagal nang may sakit na ulcer si Vergara bago pa pumasok sa academy at hindi ito sinabi ng dumaan sa physical examination. Hindi umano ito matutukoy sa physical exam ng PMA dahil nangangailangan pa ng mga special procedure. Tiniyak naman ng PMA na nakatanggap ng financial assistance ang pamilya ni Vergara. Kasama na doon yung mga gagastusin nila sa wake, yung pambili ng kanyang lalagakan yung lupa. Since dumating yung parents niya dito, we're working out doon sa pension niya dahil naiuwi na sa Alcala, Cagayan ang labi ng kadete matapos itong bigyan ng PMA ng military honors. Itinakda ang libing nito sa May 9. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue, Baguio City. At samantala, arestado ang 5 hinihinalang tulak at supplier ng droga sa buy-bust operations sa isang drug den sa Taguig City kagabi. Na-recover sa mga suspect ang tinatayang 400,000 piso halaga ng hinihinalang shabu. Nagbabalik si Bernard Dadis. Sinalakay ng Drug Enforcement Unit ng Southern Police District ang isang bahay na hinihinalang drug den sa barangay Ususan, Taguig bandang 8:30 kagabi.
Target operasyon ng dalawang babaeng suspected drug pusher na sina Evelyn Nazario, 41 anyos at Legend Tan, 24 anyos. Nadatna ng mga otoridad sa lugar ang dalawang suspect kasama ang 3 iba pa na nagpapat session. Kabilang sa mga naresto ang umano'y supplier nina Evelyn at Legend na si Rodel Samoy, 35 anyos. Nakumpiska dito ang isang bulto ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 335,000 piso. Nakuha naman kay Evelyn at Legend ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may halagang higit kumulang 50,000 piso. Itinanggi ng mga suspect na nagbebenta sila ng ipinagbabawal na gamot ngunit umaming gumagamit ng shabu. Sa amin may mga confidential informant kaming lumapit sa amin at na-record check nga namin ito. So doon sa record na yun talagang masasabi na natin na drug din yung area. Na-recover din ng mga otoridad ang mga parapernalya na ginamit ng mga suspect sa pagpapat session. Kasalukuyang nakadetine ang mga ito sa Southern Police District Headquarters na maharap sa mga kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugtu, Freeman. Dakala salamat lakay at Maya Paugtu ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Kaya biya ing Region 9 o Zamboanga Peninsula kareng kilala na ning Department of Labor and Employment a top performing region. Kaya naman may payalalay yung kagawaran karing manggagawa ang pong business owners king probinsya na pag samasandap mo ing performance dareti. Ining report ng Dante Amento. Otra vez naman da akorda el Department of Labor and Employment o DOLE na sektor del trabaho y mga empleyador na Zamboanga Peninsula kaya se mas mihura pa el diila trabaho. El Consejo de Este na mga empleyado permiman atende na mga trainings para keda mas bueno pa el diila aktuasyon. Estricto advertencia también del DOLE na mga empleyador kay dali si cosa el justo benepisyo para na diila mga gente. Asigun kon DOLE Assistant Secretary Georgie Aragon, incluido el Peninsula Region na mga top performing regions na pais. Muna natin around 21 canning companies are here. I think in terms of yung percentage nyo in the whole country's canning industry and sardine, around 85% kayo ho ang nagsusupply and the 15% I think is from Gensan. Pero el DOLE ya habla que no debe esta kumpiyansa con el presente actuación el rehiyon. Necesita sigon que mas queda competitive el di aton mga obreros y también el mga produkto para pwede vender na merkado international. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Inyawad na ning balen ning Mabini, Batangas king Department of Education na ipagpaliban da pa mo ing pamamuklat na ning klase king karelang lugar king Hunyo. Ining balita ng Sherwin Culubo. Ilang school building at classroom sa mga paaralan sa Mabini, Batangas ang nangangailangang i-rehabilitate. 18 silid-aralan naman ang dapat nang gibain. Ito'y matapos mapinsala ng magkasunod na 5.6 at 5.9 magnitude na lindol sa lalawigan noong nakaraang buwan. Ayon kay Mayor Noel Beatrix Luistro, hiniling na nila sa Department of Education na ipagpaliban ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo at sa halip ay gawin ito sa buwan ng Agosto. Ako ay nagpo-propose para ma-move ang opening from June to August ay para may pagkakataon ng DepEd at ang DPWH to construct the damaged classroom. Ngunit ayon sa DepEd, mayroon na silang isinasagawang contingency plan upang matuloy ang pagbubukas ng klase sa Mabini sa Hunyo. At least masolusyonan yung kakulangan ng classroom. Doon sa mga calamity damage areas natin is nagtatayo tayo ng mga temporary learning spaces. So ito, may kaukulang pondo rin to na ibinababa natin sa ating mga school para sila yung gagawa ng ating mga makeshift buildings na they can use for 6 months to 1 year hanggang sa matapos natin yung gagawin natin na replacement or repair doon sa mga affected schools.
Una nang sinabi ng DepEd nang mag-inspeksyon ito sa earthquake-affected schools sa Batangas noong nakaraang linggo na posibleng aabutin pa ng 1 buwan bago mai-release ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga paaralang napinsala. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Magsadyaning pasibayong Department of Health Region 7 kipasibayong pamagdaos na ning pulong ning ASEAN o Association Southeast Asian Nations king Cebu king Hulyo. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Gitanaw sa Department of Health Region 7 nga malampuson ang gipahigayong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings sa Cebu ug Bohol sa miaging buwan. Matod sa ahensya, labot sa kapin 200 nga pulis o delegado nga nagpakonsulta. Wala nay laing nalista nga major incident sa panagtigom. Kadaghanan niini mao ang mga kaso sa hypertension, problema sa upper respiratory tract, sore throat ug hilanat. Sobra 300 nga health personnel ug anaa sa 50 ka emergency response teams ang gibutang sa DOH sa Cebu ug Bohol sa ASEAN meetings. Wala gid kay serious, it's more of mga minor consultations lang. Naay few nga delegates nga nagpakonsulta, it's more of mga sprain, muscle sprain, and but bulk of the consultations were of ASEAN personnel and kana mga mismo nga mga police person. Maong ang gipatuman nga sistema sa miaging ASEAN Summit sa rehiyon ang maong gamiton og balik sa DOH sa musunod nga panagtigom sa ASEAN sa Cebu karong Hulyo. More or less it would be the same since it's a proven formula naman sa NATO, and Region 7 has handled different planned events na, and more or less we've been very successful with inato nga formula, so we'll do the same preparations again this coming July. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. At yan kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar kay katamong bansa. May balik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, Pinoy hoopsters mula sa Ireland at United Kingdom nagisagupa sa 2 araw na friendly basketball tournament sa Dublin, Ireland. At mga scientists nababahalo na sa lumalaking crack sa mga yelo sa Antarctica dahil sa epekto ng global warming. At tulog ng Pinoy hoopsters na mula sa 2 bansa sa Europa ang nagsagupa sa 2-day friendly basketball tournament sa Dublin, Ireland. May report si Cynthia Brul. Sa ikalawang pagkakataon ay naganap ng muli ang mga kupunan ng Pinoy basketball players mula sa Ireland at the United Kingdom sa Dublin, Ireland para sa 2 araw na friendly basketball tournament. Naglaban sa finals ng 2 kupunan na mula sa United Kingdom, ang Micasol United at London Controllers. Wagi ang London Controllers sa score na 64-56. Inorganisa ng Filipino-European Basketball League ang friendly sa pagitan ng mga Pinoy hoopster na mula sa nasabing mga bansa. Layo nitong mapanatili at lalo pa mapalakas ang samahan ng mga kabayan natin na nagtatrabaho at naninirahan dito sa Europa. I think because basketball is really big in the Philippines, and obviously here it's really big as well, so we take it as an opportunity to get to know other people from other places, to socialize, interact, like I said, and just to enjoy the sport and the love of basketball. It's great to be involved in this sort of event because it brings all the Filipino around Europe together. And it helps us bond and learn about each other through basketball. Ayon sa mga organizers, malaking bagay ang palarong ito upang magkaroon ng libangan at ehersisyo na rin ang ating mga kababayan sa kabila ng pagiging malayo sa kanilang pamilya. Cynthia Brule, UNTV News and Rescue, Dublin, Ireland. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali,